Oo ate, ito oh. Mamaya, bibisitahin ko yung lupa. Pero pinapa-verify ko na rin yung titulo na bigay mo sa akin. Babalik pa ako doon next week. Hindi raw nila mahanap ngayon eh. Pinapaasikaso ko na kasi magpapasukat na talaga ako ng lupa. Ha? Bakit naman ginawa mo yun nang hindi mo lang nagsasabi sa akin? Di ba ang sabi ko sa'yo na wag mo na lang pakialaman? Bakit parang nagagalit ka naman ate? Gusto ko lang naman magkaroon ng legal na proseso ha. Bakit ka kasi nangingialam? Hindi ka nakikinig sa akin eh. Mali ba yung gusto kong gawin? Tsaka para din naman sa'yo yung ginagawa ko. Inaayos ko na yung mga papel ng lupa ni tatay para hindi ka na mahirapan. Tinutulungan na nga lang kita. Sa akin ka pa nagagalit. Buti nga nalaman kong may isa pang lupa si tatay Tapos sa'yo niya ipapamanang mga yun. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Buhay pa naman si tatay, inaasikaso mo na yung mga lupa. Huwag mong sabihin sa akin nagkakaroon ka ng interes sa mga yon. Kung ako nga hindi ko na masyadong iniisip Tapos ikaw parang hindi mapakali kakahalap ng paraan kung paano makikita yung mga ari-arian ni tatay. Basta, wala akong ginagawang masama ate. Tinutulungan lang naman kita. Huwag ka na magalit sa akin. Iisa lang naman ang gusto ko yung maging tama ang hatian ng lahat at mapunta sa'yo kung ano ang para sa'yo. Hindi ko naman aagawin yung para sa'yo Hindi naman ako mapanlamang na kapatid. Minsan, hindi mo talaga masasabi kung hanggang kailan mo maaasahan at mapagkakatiwalaan ang iyong kapatid. Dahil minsan, sila pa ang manlalamang sayo. Katulad na lamang ng nangyari sa magkapatid na Liza at Jenilyn. Ngunit kapag langit na ang naghatol, walang magiging kawala. Ano kaya ang kahahantungan ng mapanlamang na kapatid? Ano naman kung uuwi siya? Hindi naman niya malalaman kung anong ginagawa natin, di ba? Saka tayo nag-aalaga sa tatay mo. Malamang tayo dapat ang mas may karapatan. Paano nga? Hindi pa natin alam kung kanino ipapamana yung lupain. Tapos, hindi niya alam na ginagamit na natin yung kalahati para dun sa pagpapatayo natin ng upahan. Tapos pinapasanlang tira pa natin yung isang bahay. Hindi ka ba gumagamit ng utak mo? Nagawa na nga natin magpakita sa kapatid mo ng peking dokumento, di ba? Kaya nating ipagawa yung bago pa siya umuwi. Madali mo lang mauuto yung kapatid mo kung gugustuhin mo. Ikaw pa ba? Expert ka kaya sa ganyan? Sige, ako na palang bahala dun. Nagawan ko na ng peking authorization yung sa pagkuha ng pera ni tatay. Kukunin ko na yung mamaya. Tapos, magbibigay na lang ako sa iyo ng pera para may pang-grocery ka, ha? Sige lang, gagawin ko na lang mamaya yung sa peking deed of sale. Basta ikaw nang bahala sa pirma ni tatay ha. Kuwang-kuha mo pa naman yun. Sa katunayan, matagal na naming ginagawa ng asawa ko ang pamemeke ng mga dokumento. Nasa ibang bansa ang kapatid kong si Jenilyn. Dalawa lang kami kaya ako ang nag-aalaga kay tatay. May demensya pala ang tatay namin. Tuwing kada 3 taon kung umuwi si Jenilyn, tapos inaabot lang siya ng 1 hanggang 2 buwan sa Pilipinas. Wala namang problema sa mga ari-arian ng tatay namin dahil wala pa namang hinahabol ang kapatid ko. Wala siyang asawa pero may isa siyang anak na kasama niya sa ibang bansa. Kami naman ni Georgie, may 3 kaming anak. Lahat yon nasa poder namin at yung panganay ko na may asawa na. Nagpatayo ako ng bahay doon sa isang parte ng lupain ni tatay kahit na walang opisyal na paglipat ng lupa. Inaasikaso na namin yon, pero mahirap gawin dahil kailangan namin ng legal na hakbang. Ang problema, alam na ng kapatid kong tapos na kami doon dahil may dokumento na siyang nakikita. Pati yung hati ng lupa niya. Hindi niya rin pala alam na may mas malaking lupain si tatay na hindi sinabi sa amin noon. Matagal bago namin nalaman. Yon ang sinasakop namin ng asawa ko. Kapag may kinalaman sa legal na paraan, walang ginagawa ang kapatid ko dahil may tiwala siya sa akin. At nangako kami sa isa't isa na hindi kami gagaya sa ibang tao na nasira dahil sa pamana. Doon ko siya nadadaan kapag nagtatanong siya. Isang araw, tumawag sa akin si Jenilyn. Ate Liza, bale hindi ko pala kasama si Boknoy ha. Ako lang ang uuwi. Bakit hindi mo kasama? Hinihintay pa naman siya ng mga pinsan niya. Siguro next year na lang. Pinapaasikaso pa kasi yung mga papers niya. Babalik na kasi kami ng Pilipinas.
ipagagawa ko kasi yung bahay namin. Di ba yung lupa ko yung dyan sa likod ng bahay ni tatay? Yun, ipapagawa ko na. Tapos yung kay Boknoy sana na lupa. Kasi nagbibinata na eh. Feeling ko malapit na ito mag-asawa. Ipapagawa mo na? Sige, ayos yan. Ipapaayos ko na sana yung lupa, tapos yung papel namin para maipalagay na sa titulo. Bakit? Pwede ka naman agad magpagawa ng bahay ah. Alam mo, dagdag gastos yan kung uunahin mo pa ang lupa. Magpagawa ka na kaagad ng bahay. Hindi ate, mas gusto ko talaga yung lupa muna para hindi ako makalagpas, di ba? Para hindi ka rin malugi. Ayoko naman na lalamang kami. Ano ka ba? Tayo na nga lang ang magkapatid. Iisipin mo pa yan? Basta umuwi ka ng Pilipinas. Plano mo ang bahay mo. Tapos ako nang bahala rito. Kahit sobra pa yan, bakit pa tayo mag-aagawan, di ba? Sure ka ba ate? Oo naman. Para nga atupagin mo na lang yung trabaho mo dyan. Ako nang bahala dito, ha? O kaya, pwede ka naman magpagawa kahit wag ka na lang muna umuwi ng Pilipinas. Ako nang bahala rito. Huwag ka mag-alala. Ipagpapagawa ko talaga ng bahay ninyong ibibigay mo sa akin. Hindi naman kita lolokohin, ano? Miss ko na rin kasi si tatay. Ilang taon na rin naman uuwi ka na ulit Ayaw mo yun? Pag uwi mo next year, tapos ang bahay mo. O ako nang bahala dun. Yun na nga ate, isa rin kasi yan sa iniisip ko. Baka matanggal ako sa trabaho. Kaso kasi, iniisip ko yung bahay. Nahihiya na rin naman ako sa inyo ni Kuya Georgie Para naman kaming naging pasanin, di ba? Kayo na nga ang nag-aalaga kay tatay Tapos dagdag pa ako. Alam mo para kang tanga. Bakit mo naman iisipin niyang ganyan, ha? Malamang magkapatid tayo, pamilya tayo. Walang problema sa akin kung anong gusto mong ipakisuyo sa akin. Akala mo naman ibang tao ka. Sino ba magtutulungan? Malamang tayong magkapatid lang. Sige pala ate. Basta sure ka na okay lang sa inyo, ha? Oo nga, ang kulit naman. Ito si tatay kausapin mo. Dahil nga nagiging isip bata na si tatay, wala siyang masabi sa kapatid ko. Nag-uusap silang dalawa pero hindi gaanong maintindihan ni Jenilyn ang sinasabi sa kanya. Matapos ng usapan nila, nagpaalam na ang kapatid ko. Ang sabi niya sa akin, tatawag ulit siya kung kailan kailangan niya ng tulong ko para nga sa ipagagawa niyang bahay. 1 linggo ang nakalipas, tumawag nga siya sa akin. Nagtanong kung saan niya ipadadala ang pera. Ganon katiwala sa akin ang kapatid ko. Talagang hindi siya nagdududa sa akin. Hindi rin naman siya masisisi dahil kahit noong mga bata pa kami, ako lang talaga ang pinagkakatiwalaan niya. Sadyang noong mga panahon na yon, Lola Telang, malaki na ang pinagbago ko. Aaminin kong naudyukan din ako ng asawa ko dahil gusto ko rin yung pera at karangyaan na dala ng panloloko ko. Noong mga taon na yon, kapag may 100,000 ka na pampagawa ng bahay, talagang maganda na. Yun ang pinadadala sa akin ng kapatid ko kada bibili ng materyales. Pinapakita ko sa kanya ang resibo. Pero ang hindi niya alam, peke lang ang lahat ng yon. Ayan, mukha namang totoo yan. Hindi na yan mahahalata ng kapatid mo. Hindi niya naman alam kung saan yung resibo na yan Nasa ibang bansa naman siya Hindi niya alam kung totoo nga na may ganyang bilihan na materyales. Hindi ba parang ang laki ng 45K para sa mga gamit? Nakalagay dyan lahat semento, buhangin, bubong. Sabihin mo sa kanya na yan lahat ng gamit. Yung balance ka mo, pambayad sa labor. Malamang sasabihin mo sa kanya na kailangan magbayad ng tao Alam nga naman bibili lang ng gamit. Sino magtatayo ng bahay? Sige, ako nang bahala riyan. Anong gagawin pala kapag nanghingi siya ng picture? May ginagawang bahay dun sa kabila. Kukunan ko ng picture at videos. Ako nang bahala dun. Basta yan, may peke na tayong resibo. Hindi na niya mahahalata. Bobo naman yung kapatid mong yun Utuin mo lang yun, paniniwalaan na niya lahat na sasabihin mo sa kanya. Sige, ako na bahala. Yung mga papel pala i-edit mo lang yun yung sa deed of sale. Oo, yun na nga ang ginagawa ko. Pengi nga munang 50K. Magkakasino lang kami. Babalik din naman ako bukas. Huwag ka na kaya magkasino. Alam mo naman na yun lang ang kasiyahan ko Saka konting pera lang naman yun. Ang yaman ng tatay mo, ang laking pera kaya nang nakukuha niyan. Tapos may kapatid ka pa sa ibang bansa na nagpapadala ng pera sa'yo, di ba? Sige na, hayaan mo na ako.
Sige na nga. Pero wag mo naman sana ubusin lahat ha. Yung pera na nakuha ni tatay, naubos mo lang lahat sa kasino. Ilang libo yun, no? Tapos nagtitipid tayo ngayon. Yung mga anak natin, sagot din natin sila. Buti nga, hindi umuwi si Jeneline eh. Baka mamaya makahalata yun dito. Di yan. Kaya mo naman ang kapatid mo, no? Ikaw pa ba? Ang laki kaya ng tiwala niya sa'yo. Tunay naman talaga na malaki ang tiwala sa akin ng kapatid ko. Ilang araw pa ang lumipas, nagpapakita ako sa kanya ng mga peking litrato ng bahay niya. Minsan naman, nagdadahilan ako, lalo na at ako ang nagbabantay kay tatay. Minsan tumatawag siya, gusto niyang makita ang bahay. Pero pinapakita ko sa kanya na makulit si tatay at inaalagaan ko. Hindi naman siya nakakaapila kapag ganun ang ginagawa ko. Basta lagi ko lang sinasabi sa kanya na magtiwala lang siya sa akin. Hanggang sa naubusan na kami ng pera kaso sugal ng asawa ko. Tapos, lahat pa ng mga anak ko maluluho. Kaya tumawag ako kay Jeneline. Oo nga, ang daming gastusin dito sa bahay. Ito nga yung ospital ni tatay oh. Hirap kasi siyang huminga ng mga nakaraang araw eh. Alam mo naman kailangan ko siyang bantayan. Tapos nagpalit siya ng gamot. Mas mahal ito. Wala na kasi akong pera eh. Yung nakuha niya naman, pinabili ko ng pagkain dito sa bahay. Kailangan kasi ni tatay ng mga prutas. Hindi ko nga gaanong mabudget eh. Ganun ba? O sige ate, magpapadala ako. Pero pwede bang bukas na lang? Sarado kasi yung bank ngayon. Sige lang, okay lang. Basta sabihan mo ako kung magpapadala ka na ha. Para alam ko, busy kasi ako mag-alaga kay tatay. Ang kulit. Sobrang hindi ko rin pwedeng basta iwan to eh. Kaya hindi ako makapag-update sa bahay mo. Alam mo ba, nung nakaraan, kukuha sana ako ng video sa bahay mo. Tapos tatawagan na lang sana kita. Kaso, si tatay ayun, nagtatatakbo sa labas. Muntikan pang tumawid. Grabing kaba ko nun. Hala, buti na lang naabutan mo agad. Yun na nga. Kaya nga hindi ko maiwan-iwan. Grabe. Kaya pasensya ka na ha kung hindi ko maipakita yung paggawa ng bahay mo. Pero okay naman, mabilis yung mga nakuha namin magtrabaho dun. Kumusta naman si Kuya Georgie? May work na ba siya? Oo, namamasukan nga siya doon sa ginagawa mong bahay. Kako, doon na lang muna siya habang naghihintay pa siya ma-process yung papel niya. Ang hirap pala talaga makapunta sa Brazil, ano? Bakit kasi hindi na lang siya dyan? Mag-alaga na lang kaya kayo ng manok? Mag-farm kayo, baboy, ganun. Gusto nga namin yun. Ang kaso lang, paano yung puhunan, di ba? Alangan namang gastusin ko yung pera ni tatay. Sa kanya pa nga lang kulang na. Hayaan mo, kapag naibenta ko itong bahay namin, bibigyan ko kayo ng panimula, ha? Ibebenta mo ang bahay niyo dyan? Oo ate, kasi hindi naman na kami babalik dito eh. Diyan na nga kami titira, di ba? Kaya nga pinapagawa na yung bahay dyan. Hindi ba nga akala ko kasi bibisita lang kayo dito, ganun? Hindi ko naman alam na talagang dito na kayo. Diyan na lang talaga kami ate. Ang layo kasi rito eh. Tsaka iba pa rin kapag sa Pilipinas. Para mas makasama ko rin si tatay ha. Para kayo rin. Para magkakalapit na tayo ate. Tapos saka ka mag-apply ng trabaho dito? Ang baba ng sahod sa Pilipinas kung alam mo lang. Magne-negosyo ako, di ba? Ang balak ko, mag-invest nga dun sa farm. Tapos hati tayo dun para may pagkakitaan din kayo kahit nasa bahay kayo. Tapos, magtatayo sana ako ng tapsilugan. Tapos kukuha ako ng pwesto sa palengke. Karne, ganun. Kapag meron na tayong maayos na farm. Yung ganun sa pangarap natin noon, no? Yun na nga. Kaya nga gusto ko na yun matuloy. Pero alam ko namang matutuloy yun. May tiwala naman ako. Sige, next year na para makauwi ka na, no? Miss na rin kita eh. Miss ko na nga talaga kayong lahat dyan. Ang hirap kapag nasa ibang bansa ka. Talagang aasamin mo yung bansa mong sinilangan. Kahit na medyo alam mo na ang sistema dyan, alam mo na. Paano? Kayong pamilya ko kasi andyan. Oo na, sige na. Sumisigaw na naman si tatay. Sige ate. Ingat kayo dyan palagi, ha? Excited na ako sa bahay ko. Kahit na ang katotohanan ay wala talagang bahay na nagawa para sa kapatid ko. Wala kahit na ano. Yung sinasabi kong pwesto niya, naroon, may mga malalaki pa ring damo.
Ang daming kasinungalingan na sinabi ko para lang makakuha kami ng pera sa kanya. Naghihintay rin ako ng pera na makukuha ni tatay, pero 3 araw na ang lumilipas, wala pa ring binibigay sa akin si Georgie. Yung pera ni tatay, kailan kaya yun? Nakuha ko na yun. Kaso natalo ako sa sugal. Nanalo na nga ako nung una kaso ayun, natalo rin. Bakit? Hindi ba nagbigay yung kapatid mo? Akala ko ba magpapadala siya ngayon? Hihingi nga sana ako ng 20 mil Nag-aaya na naman sila sa akin. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin? Yung mga anak natin naghihintay ng pera, magbabayad pa tayo ng bills. Hindi ko naman kasi alam na kailangan mo yung pera. Kaya mo, next month na lang ulit. Saan naman ako kukuha nung ibibigay ko sa mga bata? E di, sabihin mo sa kapatid mo na nasa ospital ngayon ang tatay nyo. Sige na, kaya mo na yan, ano ka ba? Gawa na lang ako ng fake medical certificate. Kapag tumawag sa'yo, sabihin mo sa kanya, mahina signal sa ospital. Magtrabaho ka kaya muna. Hindi pa ba trabaho tong ginagawa ko? Aba, akala mo mura lang tong pamimeke ng mga dokumento? Kahit sa rekto ka magpunta, hindi nila magagaya yung gawa ko. May fake ID pa ako nagawa na hindi nakikita ng iba ang pagkakaiba. Yung pirma, doon ako magaling. Pero iwasan mo naman yung pagsusugal mo. Kailangan natin ng pera. Kailangan maipagawa na yung bahay ni Jenilyn. 1 taon pa naman bago umuwi yun. Ang gawin mo, kumbinsihin mo na ang tatay mo na mailipat sa pangalan mo lahat ng lupain. Basta nasa iyo na yung lahat, hindi na yun mahahabol ng kapatid mo. Saka mo ibenta tapos lumayo tayo. Paano ko nga magagawa yun nang wala si Jenilyn? Nang hindi niya nalalaman. Tsaka may sakit nga si tatay, di ba? O kaya, ibenta natin yung lupa. O paano yung deed of sales? Madali lang yung pekein, ano ka ba? Para namang hindi ko pa hinagawa. Hindi ba tayo mahuhuli nun? Ang bebentahan natin yung mga taong walang alam gaano. Yung kapag tinignan nila ang papel, iisipin nila na yun ang totoo. O kaya, sanla, di ba? Hindi nila basta mahahawakan ng totoong dokumento. Pwede natin siyang pekein, pati yung pirma at authorization letters. Kaya natin yan, huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan. Magaling ang asawa ko kapag may kinalaman sa mga pamimeke. At yun nga ang nagawa niya. May mga binentahan kami ng lupa na hindi tiningnan kung totoo ang hawak nila. Nung mga panahon na yon, hindi naman lahat ng tao may alam sa pagbili ng lupa. Yung iba matatanda na. Tapos, yung iba naman wala talagang kaalam-alam sa proseso. Basta nagpanggap ang asawa ko na abogado namin. May pirma din kasi ni tatay. May ID. May mga papeles pa kami na pineki ang stamp. Talagang mukhang makatotohanan. Kung hindi susuriin ng mabuti at hindi ikukumpara sa kinauukulan, paniniwalaan talaga na totoo. Kasi, aminin man sa hindi, marami talagang tao ang walang alam sa pagbili ng lupa. Yung iba naman sinanla na lang namin. Kapag sa sanla naman, minsan 3 hanggang 4 na tao ang nakakatanggap ng iisang papeles. Dahil sanla lang naman yun, nasa 5 taon ang usapan. Wala sa kanya ang titulo ng lupa. Ang meron lang sa amin ay yung peking kasunduan na may notaryo pa. Asawa ko lang din ang gumawa nun. Dahil nga sanla lang, hindi nila pwedeng tayuan ang bahay yun. Talagang bakante lang ang lugar. Nakuha namin ang pera, pero sadyang ang bilis maubos. Lumala ang pagiging sugarol ng asawa ko. Naging malala rin ang pagiging maluho ng mga anak ko. Minsan pa, nagkaroon ng malakas na bagyo. Apektado ang lugar namin. Nakuha ko yung dahilan para sabihin sa kapatid ko na nasira ang bahay niya. Nakakatakot nga eh. Akala ko talaga katapusan na ng mundo. Takot na takot talaga ako nun eh. Gumuho talaga lahat, ate? Oo, nakita mo naman yung picture, di ba? Natakot nga kami. Akala namin pati yung bahay guguho rin eh. Nilipad nga yung bubong sa kabila. Si tatay takot na takot. Hala, nakakaloka naman pala yan, ate. Pero ang mahalaga doon, buhay kayo, ligtas kayo. Kaso paano naman yung bahay mo? Patapos na yun eh. Okay lang yun, ate. Ganun talaga eh. Natural, disaster yun eh. Hindi naman natin yun mapepredict. Pwede pa naman ako magpatayo ulit sa susunod. Baka kapag pauwi na lang ako dyan. Malapit na may benta yung bahay dito eh. Sige, basta lagi ka mag-iingat dyan ha. Papadala ako ng pera sa'yo, ate. Pagawa mo yung bubong na tinangay, ha?
Tapos, pang grocery nyo dyan, tsaka pambili nyo ng mga gamit na nasira. Ay, salamat naman sa Diyos at maayos kayo. Sadyang mabait ang kapatid ko, kaya madali lang siyang mauto. Ni hindi man lang siya nagduda nung sinabi kong gumuho ang bahay niya, na dapat aalamin niya muna kung totoo bang sa amin tumama ang bagyo. Oo, may bagyo nung panahon na yon, pero hindi apektado ang lugar namin. Pinakita ko lang sa kanya ang litrato na kuha ng asawa ko sa ibang lugar. Hindi rin totoo na nilipad ang bubong ng bahay. Sinabi ko lang yon para maawa siya. At naging epektibo naman. Nagpadala siya ng pera sa amin pero mabilis lang ding naubos. Paulit-ulit lang ang ginagawa namin. Kapag nakakakuha ng pera ang asawa ko sa pera ng tatay ko, ipinangsusugal niya. Tapos yung kalahati para naman sa mga anak namin. Walang nagbabago. Nandadaya pa rin kami ng mga pirma at papeles dahil nagsasanla pa rin kami ng lupain. Pati yung bahay ni tatay, nakasanla na rin. Minsan pa, tumawag sa akin ang kapatid ko. Ang sabi niya, uuwi siya sa susunod na linggo. Paano yan? Anong sasabihin ko kay Jeneline? Paano kapag nakita niya yung bahay niya na hindi naman talaga nagiba? Ako nang bahala doon. Pwede naman tayo maglagay ng peking pundasyon doon. Sasabihin na lang natin na yun na lang ang natira. Kasi nga nalinis na natin yung mga nagiba. Bakit ba lagi ka na lang tensyonado? Siyempre, baka mamaya mahuli na tayo. Gaano raw ba siya katagal dito? Hindi ko nga alam pero ang sabi niya babalik din daw siya. Hindi ko lang alam kung anong balak niyang puntahan at gawin dito. Baka naman gusto niya lang makita si tatay. Hayaan mo siya, di naman di mapagduda yung kapatid mo na yun Alam mo naman na isang salita mo lang sa kanya, paniniwalaan ka na niya, di ba? Unahan mo na agad ng pagpapaawa. Tapos yung mga papel dyan, ako nang bahala doon. May mga stamp din naman ako. Tapos yung mga pirma, gayang-gaya ko yun. Huwag lang siyang pupunta mismo para ipacheck kung tunay yun. Sana nga wag. Anong sana? Huwag talaga. Gawan mo ng paraan para hindi siya magpunta doon. Ano ka ba? Kapag nahuli tayong peke lahat ng papel natin, makukulong tayong dalawa. Kinakabahan na ako. Diyan, huwag ka lang magpapakita ng kaba dun sa kapatid mo. Tandaan mo, kailangan natin ng pera para sa mga anak natin. Yung kapatid mo, mayaman naman na yun Tapos ikaw pa nag-aalaga sa tatay mo. Panganay ka pa. Mas malaki ang karapatan mo sa mga pamana. Kaya wala kang ginagawang masama. Minsan talaga sa buhay, kailangan mo maging mapanlamang. Dahil hindi ka aasenso kung hindi ka man lalamang ng iba. Baka kasi nagbago na yung kapatid ko Na baka ngayon naghahanap na siya ng totoong papel. Wala naman sigurong nakapagsabi sa kanya, no? Hindi naman siguro siya nakahalata. Hindi yan, kapatid mo pa rin yun. Bunso pa rin. Kaya maging matapang ka bilang panganay. Ipakita mo sa kanya mas higit ka sa kanya. Ipaglaban mo rin ang karapatan mo. Mas pinakinggan ko ang asawa ko nung mga panahon na yon, Lola Telang. Siya rin kasi ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng mga peking ipapakita sa kapatid ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na umuwi na siya. Wala naman siyang tinanong na kung ano-ano. Tiningnan niya yung bahay na pinapagawa niya. Nagawa naman ang paraan ng asawa ko. Yung mga bitak na pader na nakuha niya sa kabila, inilagay niya sa isang gilid. Kaya nagmukhang nilinisan yon. Hindi rin siya nagtanong tungkol sa lupa dahil yung buong araw na yon, nasa bahay lang siya. Si tatay ang kasama niya. Tapos kaming pamilya. Hindi niya pala kasama ang anak niya kaya alam kong babalik pa yon ng ibang bansa. Kinabukasan, maaga akong gumising para lang magluto. Good morning, ate. Ang aga mo naman gumising? Oo, ganito talaga gising ko. Magluluto pa kasi ako Alam mo naman si tatay kada umaga lagi naghahanap yun ng pagkain. Kaya dapat nakapagluto na rin ako. Oo nga pala, ate. Bakit parang nadaan ako doon sa kabilang bahay? May nakatira pala doon? Oo, hindi mo pala alam? Kasi nga si tatay kailangan ng pera noon tapos pinaupa na lang muna namin. Alam ko na sabi ko sa'yo yun pumayag ka naman. Sinabi mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko naman maalala. Oo, sinabi ko yun. Halak ka, baka nagiging makakalimutin ka na niyan Baka nga. Nitong mga nakaraan kasi, nai-stress ako Nagkaroon kami ng problema doon sa bentahan ng bahay. Yung mga papers.
Kaya nga umuwi ako agad rito eh. Bakit ka nga pala umuwi? Anong dahilan? Aasikasuhin ko na yung lupa ko. Ipapaayos ko na yung papers. Tapos itatransfer ko sa anak ko yung isa. Kako sa kanya, magpatayo na siya ng bahay dito dahil balak na ata nilang magsama ng girlfriend niya. Kako bago siya mag-asawa magpatayo siya ng bahay. Yung papel talaga ng lupa ang uunahin? Hindi ba pwedeng magtayo na muna sila dyan? Hindi naman kasi pwede yon ate. Ayoko namang maging unfair sa inyo yung ganun. 3 ang anak mo. Malamang kapag lumaki at nagkaroon ng asawang mga yun magpapagawa din sila ng bahay. O isaan naman sila magpapatayo kung sakali mang masasakop namin. Gusto ko kasi yung tama lang sana ang hatian. Hindi kami susobra. Ano ka ba? Pamilya tayo. Hindi na para isipin pa kung anong sobra at hindi. Bigla ko kasing naalala yung kina Tita Jen. Paano? Ngayon, nagtatalo-talo sila sa lupa. Palagi naman nagtatalo yung mga yun, di ba? Anong bago dun? Mga bata pa lang tayo, halos magpataya na sila para lang maangkin ang lupa ng kung sino sa lahi nila. Yung sa atin lang ang hindi nila makuha dahil wala silang kahit na anong hawak. Tsaka hindi naman to pamana kina tatay. Sila mismo ang bumili nito. Yung mga anak kasi nila ang nagtatalo-talo ngayon. Ayoko namang mangyayari yun sa mga anak natin na sila yung mag-aaway ng dahil lang sa lupa. Hindi naman siguro. Dahil pinangaralan na natin sila, di ba? Na mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa lupa. Naku, hindi natin masasabi yan ate. Lalo na iba-ibang iniisip ng mga tao ngayon. Kaya siguro wala pang agawang nangyayari kasi nga buhay pa tayong dalawa. Paano kung tumanda na tayo? Paano kung wala na tayo? Paano kung sa susunod na henerasyon pa? Huwag mo na munang isipin yung mga ganyan-ganyan. Nagpapaka-stress ka dyan. Kung magpapatayo kayo ng bahay magpatayo kayo. Ganun lang yun. Tsaka na yan, maniwala tayo na mas mananaig sa kanilang dugo ng pamilya natin kaysa ang pagiging mapanlamang. Mabait ang kapatid ko. Alam ko kung paano ko mahuhuli ang emosyon niya at hindi nga ako nagkamali. Pero ramdam ko na may kaunti pa ring pagpupursige sa kanya na pangalanan ko na ang lupa. Hindi pwede yun. Dahil ang titulo na hawak niya, peke lang yun. Akala ko nga nun, maayos na ang lahat. Tumigil na siyang magtanong tungkol sa lupa. Hanggang sa isang araw, hindi ko alam kung paano niya nahalungkat ang pekeng kasulatan na ginawa namin. Para kunwari, gawa yun ni tatay. Itinago ko nga yun para kung sakali na mawala si tatay, lalabas na iniwan niya ang sulat na yon sa akin. May pirma kasi ni tatay yun, pero asawa ko lang ang gumawa. Detalyado lahat doon, nakalagay na may isa pang ari-arian si tatay na sa akin mapupunta. Hindi ko alam. Saan mo ba nakita yan? Ang dami naman kasing gamit ni tatay, hindi pa ako naglilinis. Tignan mo nga yan. Puro papeles na hindi ko maintindihan. Wala akong oras magtrabaho Basta ang ginawa ko, lahat ng gamit niya pinagsama-sama ko lang dyan. Ano bang nakalagay dyan? Ibibigay raw sa yung lahat ng ari-arian niya. May isa pa palang lupa si tatay. Alam mo rin ba to? Isa pang lupa? Hindi. Saan daw ba yan? Wala namang nakasulat. Baka naman gawa-gawa lang to ni tatay. Alam mo naman yun. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Nung nakaraan nga, naghahanap siya sa akin ng papel at susulatan niya raw si nanay. Nililigawan niya raw yung magandang babae. Minsan nagsusulat siya tapos nakapangalan sa kung kanino. Pipirma siya. Tapos mamaya, hahanap siya ng kung ano-anong picture na bigay raw ni kung sino. Hindi ko naman kilala. Minsan matino siyang kinakausap ako, pero madalas talaga, malala yung demensya niya. Malay mo naman, totoo to, di ba? May last will ata si tatay, kaso hindi pa natin makukuha yon. Baka doon na yung nakalagay, Ipapa-verify ko nga tong lupa na sinasabi ni tatay. Huwag na yan, hayaan mo na yan. Baka naman gawang kwento lang yan ni tatay, itapon mo na yan. Huy, wag! Handwritten to ni tatay. Kung totoo ngang may iba pa siyang lupain, sa'yo yun mapupunta. Itabi lang to para kung kailanganin. Ayaw mo ba nun? O may ebidensya kang may papakita kapag nawala na si tatay? Na may isa ka pa palang lupa na makukuha sa kanya. Love na love ka talaga ni tatay, May lupa siyang isinekreto sa atin tapos sa'yo mapupunta lahat ng yun. Ang laki siguro nun ate. Kung ganun, pwede ka na siguro dun mag-farm.
Hindi ko alam kasi wala naman akong nakikita na titulo ng isang bahay. Maglinis kaya tayo. Maghahalongkat ako ng mga gamit. Baka naitago ni tatay yung titulo para dun. Wag na, ano ka ba? Nagpapakapagod ka lang. Malapit ka na nga bumalik sa inyo eh. Dapat magpahinga ka naman. Kapag nasa ibang bansa ka, wala kang pahinga. Hanggang dito ba naman? Umayos ka nga dyan. Hayaan mo na yan. Buhay pa naman si tatay. Mas mahalaga yon. Kung makikita man natin yung titulo at kung totoo nga na may iba pang lupa si tatay, eh di maayos. Sa ngayon, hindi ko na iniintindi yung ganyan eh. Huwag ka na rin magpaka-stress ha. Sure ka ba? Bakit hindi ka excited na malaman yun? Sinabi ko na nga sa'yo, aanhin ko naman ang lupa na yun sa ngayon. Basta ang iniisip ko si tatay, nakasama pa natin. Pero mas maganda kung malaman natin kung totoo nga. Hindi naman ako maiinggit doon ate, ano ka ba? Kasi deserve mo naman yun, no? Ikaw yung laging kasama ni tatay. Ikaw yung nag-aalaga sa kanya. Oh, inihahanda ko lang sana para kapag dumating yung araw na kailanganin mo, di ba? Huwag mo nang intindihin yun. Sa susunod na lang yun. Darating naman ang araw para dun. Yung ngayon ang intindihin natin. Kaya huwag ka na dyan dahil sobrang maalikabok dyan. Akala ko nung mga panahon na yon ay nakumbinsi ko na ang kapatid kong tumigil sa paghahalungkat ng mga papeles ni tatay. Natatakot akong makita niya ang peking last will na gawa namin. Kulang na lang doon yung pirma ni tatay at ang marka ng daliri niya. Para maging patunay na galing talaga sa kanya yon. Kung may last will na galing sa abogado niya, maipapakita ko yon na pwedeng ginawa ni tatay bago siya mamatay. Hindi ko naman kasi akalain na magiging interesado ang kapatid ko sa mga papel ng ari-arian ni tatay. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, malapit na siyang umalis. May pinuntahan siya at hindi ko alam kung saan yun. Basta umuwi na lang siya na may dala siyang mga papel. Nakita ko na yung lupang sinasabi ni tatay doon sa sulat niya. May nakita pa akong isang ari-arian niya pero hindi dito sa atin, sa Batangas. Totoo ba yan? Oo ate, ito Mamaya, bibisitahin ko yung lupa. Pero pinapa-verify ko na rin yung titulo na bigay mo sa akin. Babalik pa ako doon next week. Hindi raw nila mahanap ngayon Pinapaasikaso ko na kasi magpapasukat na talaga ako ng lupa. Ha? Bakit naman ginawa mo yun ang hindi mo lang nagsasabi sa akin? Di ba ang sabi ko sa'yo na wag mo na lang pakialaman? Bakit parang nagagalit ka naman ate? Gusto ko lang naman magkaroon ng legal na proseso Bakit ka kasi nangingialam? Hindi ka nakikinig sa akin Mali ba yung gusto kong gawin? Tsaka para din naman sa'yo yung ginagawa ko. Inaayos ko na yung mga papel ng lupa ni tatay para hindi ka na mahirapan. Tinutulungan na nga lang kita. Sa akin ka pa nagagalit. Buti nga nalaman kong may isa pang lupa si tatay Tapos sa'yo niya ipapamanang mga yun. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Buhay pa naman si tatay, inaasikaso mo na yung mga lupa. Huwag mong sabihin sa akin nagkakaroon ka ng interes sa mga yon. Kung ako nga hindi ko na masyadong iniisip Tapos ikaw parang hindi mapakali kakahanap ng paraan kung paano makikita yung mga ari-arian ni tatay. Basta, wala akong ginagawang masama ate. Tinutulungan lang naman kita. Huwag ka na magalit sa akin. Iisa lang naman ang gusto ko yung maging tama ang hatian ng lahat at mapunta sa'yo kung ano ang para sa'yo. Hindi ko naman aagawin yung para sa'yo Hindi naman ako mapanlamang na kapatid. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako dahil iniisip ko na malapit na kaming mahuli ni Jenilyn. Isang gabi, pag-uwi ng asawa ko, saka ko siya kinausap. Gawa mo ng paraan para umuwi na agad yung kapatid mo. Kung ano-ano yung hinahalungkat niya Baka mamaya magpunta pa yan doon sa lupa tapos makikita niya yung mga binakod natin doon. Baka doon na niya malaman na isinanla natin yung ibang parte. Tapos ibinenta kahit na peke naman ang mga papel. Sinasabi ko sa'yo, pareho tayo makukulong nito. Naiinis nga ako. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Kahit na anong sabihin ko sa kanya, ginagawa niya pa rin kung ano yung naiisip niya. Hindi ka kasi nakinig sa akin Ang sabi ko sa'yo noon na gumawa tayo ng paraan para mamatay na yung tatay niyo. Wala namang magiging habol ang kapatid mo doon. Lalo na kapag nakita na yung peking sulat na gawa natin. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ano ba naman yun? Parang sinabi mo na rin sa akin na patayin ko ang sarili kong ama. Yun lang naman ang tamang paraan, di ba? Hindi na sana nagkaroon ng problemang ganito. Ngayon, malabong hindi na nagdududa ang kapatid mo sa'yo.
Gagawan ko na lang ng paraan. Baka mas lalo siya magduda sa'yo. Ay, ito na nga ba sinasabi ko eh. Di mo kasi pinigilan. Paano ko nga pipigilan ni hindi ko nga alam na gagawin niya yon? Wala naman siyang pakialam nun sa mga lupa ni tatay eh. Nagbabago kasi ang mga tao. Baka bigla niya naisip na mas malaki ang makukuha niya kung ilalaban niya yung lupa ng tatay niyo. E paano kung sa kanya pala ipapamana yung 2 ektaryang lupa ng tatay mo? Kawawa naman tayo na nagsasakripisyo. Meron na kasi tayong pagpipilian eh. Inuna mo pa yung awa sa tatay mo. Malamang tatay ko yun. Wala naman ang pakinabang ang tatay mo eh. Matanda na siya. Dapat pagpahingay mo na. Ngayon, kailangan pa natin mag-isip ng mas malalim para lang matakasan kung ano yung mga itatanong sa'yo ng kapatid mo. Malalaman na niyang peke yung titulo. Paano kung sumunod pa yung iba pa mga binentahan at sinanlaan natin ang lupa? Milyon ang halaga nun. Wala tayong maibibigay sa kanila. Sobrang problemado na ako nung mga panahon na yon. Pero tama nga si Georgie. Hindi na nga tumigil ang kapatid ko na alamin ang nangyayari sa mga ari-arian ng tatay namin. Pabalik na sana siya ng ibang bansa, pero nanatili pa siya ng 1 buwan pa matapos niyang malaman na peke ang titulo na hawak niya. Paano nangyari yun, ate? Akala ko ba ipinaayos mo na yun noon? Hindi ko rin alam eh. Baka naman mali lang sila. Eh di ba gano'n naman dito sa Pilipinas? Minsan mali-mali sila. Hindi talaga, ate. Lumabas talaga na peke. Nasaan na yung totoong titulo ni tatay? Bakit kasi kailangan mo pang hanapin? Karapatan ko naman yun dahil anak ako ni tatay. Nalaman ko rin na yung mga resibong ibinigay mo sa akin, mga peke. Pati yung sa ospital ni tatay. Wala siyang record doon sa ospital na sinend mo sa akin. Wala rin yung ibang check-up niya. Bakit naman ganun, ate? Niloloko mo ba ako? Hoy, hindi kita niloloko ha? Bakit ko naman gagawin yun? Eh hindi ko rin alam kung bakit mo yun gagawin. Hindi ko alam kung anong motibo mo maliban sa pera. Hindi ako manloloko. Hindi ko naman pepekein yung mga sinasabi mo, no? May isa pa ako nalaman. Yung mga pagkuha ninyo ng pera ni tatay. Saan nyo dinadala lahat? Kay tatay mismo. Malamang kailangan ko sa alagaan eh. Pagkain niya, bayad sa bills, o sa gamot niya, sa lahat. Ano bang akala mo? Pati yun kinukuha ko? Grabe ka naman kumambintang sa akin. Tumira ka lang sa ibang bansa, ganyan ka na? Hindi ako nang bibintang, ate. Nagtatanong ako. Ganun na rin yun. Parang may iba kang pinahihiwatig sa akin. Nakakasama ka naman ng loob. Pasensya ka na, ate. Pero may mga kailangan lang akong asikasuhin ngayon, lalo na sa mga ari-arian ni tatay. Hindi ba ang usapan natin? Hindi tayo gagaya sa iba na aangkinin ng lahat? Dapat meron tayong sapat na hatian. O, hating kapatid. Bakit, ate? Inaangkin ko ba lahat? May kailangan lang akong gawin at patunayan. Hindi ko naman kukunin kung ano ang iyo eh. Basta yon ang tama. Kung sobra naman sa akin, magbibigay ako sa'yo. Ayokong isipin at mukhang hindi ko makakayanang tanggapin na baka ikaw na yung gumagawa ng mga sinabi nating hindi natin gagawin. Ayokong isipin. Kasi masasaktan ako, ate. Ikaw lang kasi yung nag-iisang pamilya ko maliban kay tatay. Simula mga bata pa lang tayo, magkakampi na tayo eh. Kaya kung totoo man ang hinala ko, hindi mo alam kung gaano yun magiging masakit sa kalooban ko. Hindi ka naman masasaktan dahil wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Sana nga, ate. Sana nga. Nagpatuloy ang pag-iimbestiga ng kapatid ko sa mga ari-arian ng tatay namin. Doon na niya nalaman ang mga usapin tungkol sa pagsanlako ng ilang bahagi ng lupa. Pati na rin ang sa lumang bahay. Tapos, ibang pagbenta ko ng mga lupa na hindi niya alam. At ang malala pa, nalaman niyang peke ang mga papel na binigay ko sa mga tao na yon. Nalaman na niya ang mga panloloko ko. Wala na akong kawala. Kahit na anong paliwanag ko, alam kong hindi na ako lulusot. Kaya kinausap ko na ang asawa ko. Tumakas na lang tayo. Kung tatakas tayo, saan naman tayo kukuha ng pera, ha? May ipon ba tayo? May naitabi ba tayo? Gawin natin ang paraan. Alam ko may mga magreklamo na sa atin. Gawa mo ng paraan, ha? Ikaw ang makiusap dun sa kapatid mo. Milyon naman ang magiging halaga nung maibebenta niyang ari-arian dun sa ibang bansa, di ba? Oh, pwede na lang niyang bayaran yung mga nakuha natin pera sa ibang tao. Bakit? Ipapakulong ka ba ng kapatid mo? Ang kapal naman ng mukha niya, di ba?
Kung hindi siya, paano yung iba na gustong magsampa ng kaso sa ating dalawa? Malaking kaso ang kinasangkutan natin. Pinekay natin ang mga dokumento, yung mga resibo, o tapos mga pirma. Lahat yun peke. Alam mo naman na malaking kaso ang falsification case at estafa. Makiusap ka na lang sa kapatid mo. Sabihin mo na lang na nagawa mo yun dahil kailangan talaga ng tatay nyo. Mapera naman si Jenilyn eh. Alam nga naman, pababayaan ka ng kapatid mo na makulong, di ba? Kung tatakas tayo, wala tayong pera. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Iniisip ko rin ang mga anak ko. Paano kapag nalaman nila na gano'n ang ginawa namin ng tatay nila? Anong magiging reaksyon nila? Paano kung mapahiya sila? Paano kami tatakas lahat? Hindi ko na alam. Parang sa ilang taon na naming ginagawa yon, ngayon lang talaga nagkaroon ng problema. Tapos talagang tuloy-tuloy pa. Ayokong isipin na karma na namin ito. Pero kasi parang doon na nga papunta. Ayokong makulong, kaya sinubukan kong makiusap sa kapatid ko pero sinabi na niya sa akin na inakyat na ng ibang mga pinagbentahan at pinagsanlaan namin ng lupa ang kaso. Ibig lang sabihin nun, wala na kaming magagawa. Ayaw na rin naman akong tulungan ni Jenilyn na bayaran na lang ang mga gastos. Pasensya ka na ate. Sana alam mong may kapalit ang lahat ng ginagawa mo. Taon na palang lumipas eh. Hindi ko man lang alam na may ginagawa kayong ganito. Pasensya ka na. Hindi na ako makakatulong kapag ganito ang usapin. Para namang hindi tayo magkapatid niyan. Dapat tayong dalawa nagtutulungan, di ba? Bakit noong mga panahong ginawa niyo yun? Naisip mo ba ako? Naisip mo bang niloloko mo ang sarili mong kapatid? Malaki lang ang pangangailangan namin ng pamilya ko. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Tutulungan naman kita, di ba? Kung kailangan mo ng pera, sana nang hingi ka sa akin. Kasi hindi mo pwedeng idahilan sa korte na kailangan ng pamilya mo kaya ka ng loko. Grabe yung ginawa ninyo. Sobrang lala nun, ate. Ang daming taong nagbigay ng pera at naloko nyo. Hindi na yung pangangailangan lang eh. Kasi intensyon ninyo na talagang manloko ng tao. Ngayon kailangan namin ng tulong. Tulungan mo kami. Yung ganitong kaso, hindi na kita kayang tulungan, ate. Dahil yung mga naloko mo ang mismong nag-akyat ng kaso, hindi mo na sila mapapakiusapan dahil galit na sila at gusto ka nilang makulong. Pasensya ka na. Kailangan mong pagbayaran kung anong maling ginawa mo. Kung nagkaroon ka ng kasalanan sa ibang tao at ginawa mo yun ng walang konsensya, hindi mo na sila madadaan sa pakiusapan. Pinili mo yan, harapin mo yan. Hindi na bumalik sa ibang bansa ang kapatid ko. Inaasikaso na niya si tatay at binigyan niya ng proteksyon ang mga ari-arian. Nagagalit ako sa kanya dahil gusto ko nang ipaasikaso ang lupa at kunin ang bahagi ko. Ibebenta ko kako yon para makabawi man lang ako. Pero ayaw niya. Kaya lagi ko siyang pinagsasabihan na mapanlamang na kapatid. Iisa lang ang gusto niya. Ang maangkin ang lahat ng ari-arian ng tatay namin. Nagkukunwari lang siyang mabait sa akin. Isang araw, nakita ko siyang kinukuha si tatay. Saan mo dadalhin si tatay? Ilalayo ko na muna siya rito, ate. Saka yung sa pera na pinagkukunan ninyo gamit ang peking authorization letters, naka-alert na kayo sa kanila. Oras na gawin niyo ulit ang pagkuha ng pera, pwede na kayo makulong. Katulad ka lang din pala ng mga kamag-anak natin eh. Nangako tayo noon na hindi natin sila gagayahin. Pero anong ginawa mo ngayon? Ako pa ngayon ang pagsasabihan mo ng ganyan, ate. Bakit? Sino ba sa atin ang unang gumawa ng mali? Sino ba ang nanloko? Ha? Nakagawa ako ng isang pagkakamali. Pero matatabunan na ba noon ang lahat ng ginawa kong kabutihan? Pati na rin yung pag-aalaga ko kay tatay? Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, ate. Basta ang alam ko lang, kailangan ko munang mailayo si tatay sa inyo. Dahil baka kung ano pang gawin ninyo ng asawa mo. Talagang pinabayaan ako ng kapatid ko. Ang tinutulungan niya ay ang mga anak ko na wala pang alam sa nangyayari sa amin ng tatay nila. Yung asawa ko naman laging nawawala. Laging nasa sugalan. Hindi ko pa alam kung marami ba siyang utang, pero alam kong marami ngayon dahil wala na kaming nakukuhang pera.
Takot na ako. Lalo na habang lumilipas ang mga buwan, talagang umuusad ang kaso. Hindi na sila madaan sa pakiusapan. Hindi ko na madala sa mga salita ko ang kapatid ko. Hanggang sa isang gabi, nagmamadali ang asawa kong umuwi. Bilisan mo, kunin mo na lang yung mga kailangan mo. Ha? Anong nangyayari? Bakit ka ba nagmamadali? May humahabol ba sa'yo? Basta bilisan mo na lang, aalis tayo. Magtatago tayo. Saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero nagmadali na lang akong kunin ang mga importante naming gamit. Isang bag lang ang bitbit namin dahil nagmamadali talaga ang asawa ko. Hindi ko alam kung saan galing ang pera niya, pero may nagamit kami para makasakay ng bus at pambayad ng roro. Nagtungo kami noon sa Mindoro. Sa Tagum parte, hindi ko alam kung sino yung kamag-anak niyang nandun, pero mukhang may alam siya sa lugar na yon. May tinirhan kaming maliit na bahay. Nagpakalma muna kaming dalawa bago namin pinag-usapan ang nangyari. Bakit ba nagmamadali kang umalis tayo? Ano bang nangyayari kasi? May humahabol ba sa atin? May nagtatangka ba ng buhay natin, ha? Bakit hindi mo pa kasi sabihin sa akin? Nag-aalala ako. Maglalabas na sila ng warrant of arrest sa atin. Kaya magtatago na lang tayo rito. Wala namang ibang nakakakilala sa atin dito eh. May pinsan ako rito pero mas maaasahan ko naman siya kaysa dun sa kapatid mo. Huwag mong kausapin kahit sino kakilala mo ha. Dahil baka isuplong nila tayo. Lalo na yung kapatid mong dahilan kung bakit tayo naging wanted. Saan ka kumuha ng pera? Di ba wala kang kahit na magkano? Malaking pera yung nakita ko sa bag mo kanina. Hindi na mahalaga yun. Basta nakaalis na tayo. Hindi mo na problema kung anong ginawa ko para magkaroon ng pera. Paano naman yung mga anak natin doon? Ano na mangyayari sa kanila? Baka naman mapahamak sila. Hindi naman sila mapapahamak. Dahil hindi naman sila kasali sa kaso eh. Tayong dalawa lang. Siguro naman hindi sila pababayaan ng kapatid mo. Malambot ang puso ng kapatid mo pagdating sa mga pamangkin niya. Sadyang may galit lang yun sa'yo kaya ayaw kang tulungan. Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo magtatago? Naging wanted na tayo nito. Hanggang sa humupa na yung issue. Pwede naman tayo magtagal dito eh. Walang magtuturo sa atin dito. Wala ring nakakaalam ng kaso natin. Ang layo na natin para mahabol pa nila tayo hanggang dito, no? Magpapalit naman tayo ng pangalan at pagkatao natin eh. Huwag ka lang tanga para hindi tayo mahuli ha. Nai-stress na ako. Ano na mangyayari sa buhay natin nito? Huwag mo sabihin na habang buhay na tayo magtatago sa kanilang lahat. Paano na tayo? Paano na natin makakausap ang mga anak natin? Paano kung kailangan nila tayo? Baka nahihirapan na rin sila. Ano na? Hindi ko kaya yung ganito lang tayo. Di ko alam. Sa ngayon, wag na muna yun ang isipin mo. Ang mahalaga, nakatakas tayo. Anong gusto mo, makulong tayo ng ilang taon? Dahil ako ayoko nun. Buwisit kasi yung kapatid mo eh. Hindi sana ganito yung pagdaraanan natin. Doon na nagsimulang maging magulo ang buhay namin. Lumabas ang mga mukha namin sa dyaryo. Kaya bibihira lang kaming lumabas. Walang trabaho. Naging matiisin sa gutom. Walang kahit na anong koneksyon sa mga anak ko. May cellphone ako pero tinago ng asawa ko. Para daw hindi ako makipag-usap sa kahit na sino. Sobrang gulo na ng utak ko. Ang masasabi ko lang, Lola Telang, hindi ko na kaya. Ang dami kong pagsisisi sa buhay ko. Maayos naman sana ang lahat. Pero bakit umabot na ako sa ganitong punto? Nagtatago na ako mula sa mundo. Naaawa ako sa mga anak ko dahil alam kong nakarating na sa kanila ito. Paano kung mapahamak din sila? Kung mapahiya sila dahil lang sa ginawa ng mga magulang nila? Hindi ko na alam. Tapos yung tatay ko rin iniisip ko. Hindi ko na siya nakakasama. Pati ang kapatid ko. Tuwing gabi, lagi na lang akong umiiyak. Lagi kong sinisisi ang sarili ko. Desisyon ko yun noon, kaya walang ibang dapat managot kundi ako. Doon ko rin napagtanto na ganun pala talaga ang karma, Lola Telang. Matagal man naganap, pero talagang lumalapit pa rin sa panahong akala mo ay kalmado ang lahat. Siguro, mga halos 4 na buwan kaming nagtago ng asawa ko. Hanggang sa naisipan ko ng sumuko. Sinabi ko sa kanya yon, pero nagalit siya sa akin.
Talaga bang nababaliw ka na? Kailangan nating harapin kung ano yung ginawa nating mali. Dapat alam natin na sa ganito talaga tayo mauuwi. Nanloko tayo ng tao eh. Batas na yung kinalaban natin. Umpisa pa lang na ginawa natin ito, alam na natin kahahantukan natin kapag nagkahulihan na. Hindi ako papayag na makukulong ako. Ayoko! Pero ano ba tong ginawa natin? Eh di ba, kinukulong din naman natin ang sarili natin. Andito tayo, hindi naman tayo malaya. Parehas lang yun. Lalo lang natin pinapalala yung sitwasyon natin. Mas maganda na kung pagbabayaran natin yung kasalanan natin. Hindi naman kasi magiging ganito kung inayos mo lang sana lahat. Kung ginawan mo ng paraan, hindi yung lahat na lang inasa mo sa akin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito nangyari sa akin. Hindi lang ako may gusto ng ganito. Baka nakakalimutan mong dalawa tayo at mas malaki ang naging pakinabang mo. Karma na natin ito. Wala nang naiwan sa atin kahit dignidad, said na said. Karma mo lang ha, nadamay lang ako. Ikaw lang dapat ang nakakaranas ng karma, hindi ako. Ngayon sa akin mo nilang ibinabato lahat. Kung hindi ka lang sana naging sugarol at inubos ang lahat ng pera natin, sana hindi ko to gagawin. Huwag lang sa akin ang bato ng kasalanan dahil hindi lang akong gumawa nito. At hindi ko naman yung magagawa kung wala kang malaking parte, di ba? Sa'yo lahat galing ng peking dokumento, pati yung mga peking pirma. Huwag kang magpanggap na parang hindi mo rin namang ginusto na maging mapanlamang na kapatid. Naiinggit ka talaga sa kapatid mo, di ba? Kasi siya may magandang buhay habang ikaw nag-aalaga ng tatay mo na hindi mo alam kung may pamana ka bang makukuha o sa kapatid mo lang ibibigay lahat. Karma mo lang to, hindi ako kasama. Nadamay lang ako sa'yo. Ito na talaga ang karma ko. Pati asawa ko pinaparamdam na sa aking ako lang ang may kasalanan ng lahat. Nawala na talaga ang lahat sa akin. Hindi ko na alam kung may pwede pa akong kapitan. Ginawa ko to. Malamang sa akin ang lahat ng bagsak ng sisi at galit. Lalo na ngayon na tumakas at nagtago pa ako. Magiging mas mabigat palalo ang kaso ko. Hindi lang dito sa lupa, kundi pati na rin sa langit. Ito na ang parusa sa akin. Nawalan na ako ng pamilya, nawalan ako ng asawa at dignidad. Wala na akong mukhang ipapakita sa ibang tao. Dahil malamang kahit mga anak ko, ikahihiya na ako ang naging nanay nila. Sobrang na-stress ako. Wala na nga kaming makain, hindi pa ako makakain. Hindi ako makatulog dahil para akong laging binabangungot. Lagi ako nagigising sa 10 oras ng gabi dahil pakiramdam ko nasa isang madilim akong lugar na hindi ako makatakas. Yung asawa ko pa laging naging aligaga. Hanggang sa naisipan kong buksan ang cellphone ko. Maya-maya pa, nabasa ko ang mga text sa akin ng kapatid ko. Sinasabi niya sa akin na sumuko na lang ako para kahit papaano ay bumaba pa ang sentensya ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil natatakot ako. Nagulat din ako nung tumawag sa akin ang kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit sinagot ko. Ate? Hello, ate? Ate, alam ko naririnig mo ko. Please, hanggat may pagkakataon ka pa, huwag mong palalain ang problema mo. Alam mo bang lagi kang hinahanap ni tatay? Lagi niyang tinatanong kung nasaan ka. Kahit na hindi niya maalala kung sino ka. Tapos lagi niyang binabanggit na gusto niyang makita ang paborito niyang anak. Ate, alam kong malaki ang naging kasalanan mo. Pero may panahon pa para magbago ka. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa pagkakasala na pwede mong pagbayaran ng ilang taon lang. Hanggat kaya mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo ngayon. Maging matapang kang harapin ang kasalanan mo. Maging matapang ka sa pagbabago. Nakakatakot, oo, sa ngayon. Pero kapag nalampasan mo yan, malalaman mong kaya mo pala. Sige na ate, nakikiusap ako sa'yo. Sumuko ka na bago pa mahuli ang lahat. Hindi ako sumagot. Pinatay ko agad ang tawag. Pati ang cellphone pinatay ko. Talagang natatakot ako. Naguguluhan ang utak ko. Ang daming tumatakbo na kung ano-ano. Iniisip ko na paano kung sumuko ako. Pag-uusapan ako ng mga tao. Kapag hindi ako sumuko, lalo akong pag-uusapan. Mas lalo akong malalayo sa mga anak ko at sa buhay na dapat meron ako.
Pero paano ko kukumbinsihin ang asawa ko na sumuko na kami? Isang gabi, habang nasa bahay kami, nakapatay lang lahat ng ilaw. Nakasilip siya sa bintana na para bang may mga taong minamatyagan kami. Hindi ka ba napapagod sa ganito? Lagi na lang tayo nagtatago. Lagi na lang tayong takot. Hindi tayo makatulog ng maayos. Hindi tayo makakilos. Para na rin tayong nasa bilangguan nito. Pwede ba manahimik ka na? Ang sabi ko huwag ka magsasalita dahil baka marinig nila tayo. May mga nagbabantay na sa atin. Kaya huwag ka magulo dyan. Ayoko na ng ganito. Sumuko na tayo. Tanggapin na nating mali tayo. Tanggapin na nating may kasalanan tayo. Na ito na yung kabayaran sa mga kasalanan natin. Na karma na to. Hindi ako susuko kahit na anong mangyari. Patayin na lang nila ako kesa ikulong nila. Hindi ko to karma dahil hindi ako naniniwala sa karma. Yung ibang tao nga mas malala pa ang ginawa kaysa sa akin eh. Bakit sila hindi nakakarma ha? Bakit mo ba tayo kinukumpara sa kanila? May kasalanan tayo. Anong kailangan natin gawin? Malamang ang sumuko at tanggaping mali tayo. Nanloko tayo at lumabag tayo sa batas. Kahit na anong mangyari, hindi ako susuko. Bahala ka kung gusto mo makulong, basta ako hindi ako makukulong. Hindi ako papayag na sisintensya nila ako. Kaya kong magtago at tumakas. Subukan na natin magbagong buhay. May panahon pa naman. Para sa mga anak din natin. Hindi naman siguro habang buhay ang magiging sentensya natin, lalo na kung susuko tayo ng kusa at aakuin ang kasalanang ginawa naman talaga natin. Pag sinabi kong hindi, hindi. Huwag mo ko idadamay dyan sa kaduwagan mo. Sumuko ka mag-isa mo. Ayaw talaga ng asawa ko. Nagmamatigas siya. Pero ako, habang tumatagal, lagi kong naiisip ang sinabi sa akin ng kapatid ko. Gusto ko ng pagbabago. Kung hindi ako kikilos ngayon, alam kong lalala lang ang lahat. Hindi ko na hinintay ang asawa ko. Hindi ko na siya pinilit. Isinuko kong mag-isa ang sarili ko. Iniisip ko na lang na parang wala na rin naman sa akin ang lahat. Kaya bakit hindi ko papanindigan ang kasalanan ko? Kung hindi na nila ako tatanggapin, hindi ko na sila masisisi. Basta ang alam ko lang, ayokong habang buhay akong nagtatago sa takot. Ito ang unang beses na nagdesisyon ako para sa sarili ko. Nakulong ako noon, Lola Telang. 6 na taon ang naging sentensya ko. Noong nasa kulungan ako, ang madalas na dumadalaw sa akin ay ang kapatid ko. Minsan naman ang mga anak ko, pero abala sila sa pagtatrabaho at pag-aaral. Isang araw, bumisita sa akin ang kapatid ko. Ang tagal pa lang 6 years ate, pero alam ko namang kaya mo yan. Malay mo, mapabilis ang paglaya mo kapag nakitaan ka nila na nagbabago ka, di ba? Patawarin mo talaga ako sa mga nagawa ko ha. Alam ko naman talaga na mali yun eh. Pero pinilit ko lang talaga ang sarili ko. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maialis ang sarili ko sa kasalanan na yun eh. Hindi ko napigilan na maging mapanlamang na kapatid. Ang mahalaga ngayon, ginagawan mo na ng paraan kung paano mo pagbabayaran lahat ng kasalanang nagawa mo. Anong nangyari doon sa mga nagreklamo sa akin? Anong gagawin doon sa pera? Wala naman ako maibibigay sa kanila. Ginagawan ko na yun ng paraan. Ang dami nila, hindi kaya maibalik agad yung pera sa kanila. Kaya baka ibenta na talaga yung lupa ni tatay. Hindi pa siya magawa ngayon dahil kailangan pa ng court order para sa akin mapunta ang pangangalaga kay tatay. Ang haba pa ng proseso para sa lupa eh. Kasi hindi naman pwedeng pumirma si tatay sa pag-transfer ng lupa. Hindi pwede yun eh, lalo na sa sakit niya. Kumusta na pala ang mga anak ko? Huling bisita nila nung nakaraan pa eh. Naiintindihan ko naman na abala sila sa kanilang buhay. Okay naman sila ate. Magkakaroon ka na nga ng apo eh. Buntis na yung manugang mo. Alam ko malapit na yung mga anak. Hindi ko palang masyadong nakakausap kasi nga ang dami kong ginagawa ngayon. Mukhang naglalakad na ang apo ko bago ko siya makita. Baka kinder na siya. Baka sasagot na yun ng 1+1. Oo nga, 6 years pa kasi. Hayaan mo, magiging mabait na apo naman siya. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Kuya Georgie? Mukhang hindi pa. Kasi wala ka pang reaksyon. Wala akong balita sa asawa ko. Hindi naman ako binabalitaan ng mga anak ko. Tsaka hindi na rin naman kami nagkita ulit.
Sumuko ba siya? Ano, hanggang ngayon ba hinahanap pa rin siya? Anong ginagawa niya? Patay na si Kuya Georgie, ate. Nabaril siya. Nahuli kasi siya malapit dun sa inyo. Ang kaso nanlaban siya kaya ayun. Hindi ko alam kung bakit hindi sinabi sa inyo mga anak mo pero 3 buwan nang nakararaan. Basta nung sumuko ka, kasunod lang din nun yung nangyari sa asawa mo. Hindi ako nakapagsalita nung mga panahon na yon. Natulala lang ako. Wala nga akong gaanong maintindihan sa mga sinabi ng kapatid ko. Parang tumitining yung boses niya sa tenga ko. Hindi ko matanggap, pero alam kong totoong nangyari yun. Masakit yun sa akin dahil asawa ko yun. Tapos hindi ko man lang siya nakita sa huling sandali. Wala man lang nagsabi sa akin. Ang bigat sa dibdib. Lagi pa akong umiiyak nun. Lagi kong binabalikan ang mga araw na nagdesisyon akong manloko kasama ang asawa ko. Iniisip kong kung iba ang naging desisyon at pasya ko nung mga panahon na yon, andito kaya ako sa kulungan habang umiiyak at nagluluksa sa pagkamatay ng asawa ko? Siguro kung hindi ko pinairal ang inggit noon at hindi ako nagpasilaw sa pera, baka ibang kapalaran ang meron ako. Baka hindi ganito kalala ang karma na natamo ko. Pero wala. Ito na yon. Nandito na ako mismo, hinaharap ang buhay na pinagbabayaran ang mga kasalanan na nagawa ko sa buhay ko. 1 taon ang lumipas, bumibisita pa rin sa akin ang kapatid ko. Hanggang sa isang araw, Wala na si tatay, ate. Kagabi lang. Ano? Teka, paano nangyari? Nagkasakit ba siya? May nangyari ba sa kanyang masama? Mahina na kasi si tatay, ate. Matanda na siya. Nasa 96 na siya, di ba? Hindi na kinaya ng katawan niya. Nagpaalam na siya sa atin. Pwede ko bang makita si tatay kahit sa huling pagkakataon? Hindi ko alam, ate. Kailangan pang ipaalam yun. Susubukan ko kung papayagan ka kahit na saglit lang. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad kay tatay sa mga nagawa kong mali sa kanya. Hindi ko bala siya nayakap. Anong klaseng anak ako? Napakasama ko kasing tao kaya ganito na kagrabe ang karma meron ako. Nagsunod-sunod naman. Alam mo ba, ate, na ikaw yung binabanggit niya kagabi? Parang bumalik lahat ng alaala ni tatay ng mga sandali na yun. Hinahanap ka niya. Sinasabi niya sa akin na gusto ka niya makita. Yung pangalan mo ang huling nabanggit niya eh. Gusto kong makita si tatay kahit sa huling sandali. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko, sa mga kasalanan ko sa pamilya natin. Please, gumawa ka ng paraan para makita ko man lang si tatay kahit na sandali lang. sobrang bigat ng dibdib ko noon. Parang hinahati at sinasaksak kada hihinga ako. Hindi ko akalain na sa ganung pagkakataon ako babalikan ng karma. Hindi ko na nakita ang labi ng asawa ko, ni hindi ko pa nakita sa huling pagkakataon ang tatay ko. Ganon kalupit ang karma na tumama sa akin. Hindi kasi naaprubahan ang pag-apila ko na makita ang tatay ko. Kaya nung inilibing siya, nasa loob ako ng selda, naghihinagpis at nagsisisi sa lahat ng ginawa ko. Ang dami kong napalampas sa buhay ko, Lola Telang. Grabe ang pagsisisi ko talaga nung mga panahon na yon. Humihiling ako noon na sana maibalik ko ang panahon dahil alam ko na kung paano itatama ang lahat. Pero sadyang tunay nga na nasa huli ang pagsisisi. Saka mo gugustuhing magbago kapag huli na ang lahat. Kung kailan wala ka ng takas. Sa 6 na taon kong nakulong, ang dami kong natutunan. Doon din ako napalapit sa Diyos. Ang dami kong isinuko na kasalanan at pangako ng pagbabago. Makalipas ang 6 na taon, doon ako nakalabas. Ang una kong pinuntahan ay ang puntod ng tatay ko. Ay, yan. Masaya na si tatay kasi nadalaw mo na siya. Grabe,
5 taon na pala wala si tatay. Parang kailan lang yun. Pero hanggang ngayon ang sakit pa rin. 2 mahal ko sa buhay ang hindi ko na nakita sa huling pagkakataon. Alam mo ba kung saan nakalibing ang asawa ko? Pero alam ko na masaya siya ngayon dahil nakikita niyang nakalabas ka na sa kulungan at nagsisimulang magbago. Yun lang naman ang gusto ni tatay. Si Kuya Georgie, alam ko naman pero hindi dito. Sa Mindoro, ate. Tapos ang kumuha kasi ng bangkay niya, yung mga kapatid niya eh. Alam ko na alam ng anak mo kung saan. Ikaw na lang magtanong sa kanila, ate. Sana napatawad na rin ako ni tatay. Pati na rin ni nanay. Lalo na ang dami kong nilabag doon sa mga utos nila noon. Yung mga pangaral nila sa atin na huwag tayong magiging mapanlamang. Na mahalin natin ang isa't isa. Mga bata pa lang tayo nung tinuturo na yun. Kung kailan lumaki saka hindi na naalala. Mahal na mahal tayo ni tatay. Kaya alam kong napatawad ka na niya. Sana napatawad mo na rin ang sarili mo. Sana napatawad mo na rin ako. Pasensya ka na kung naging mapanlamang ako, ha? Kung niloko kita ng napakahabang panahon. Pero pangako ko, magiging magkakampi na ulit tayo. Wala na yung panluloko. Wala nang dahilan pa para lamangan ka. Dahil wala namang kahit na ano sa akin. Nakuha ko na ang last will ni tatay. Sa'yo naman pala talaga nakapangalan ng lupa niya. Tapos sa akin yung isang parte. Mas lamang ang iyo, pero dahil nagkaroon ka ng kaso, na-void lahat ng pamana mo kaya sa akin napunta lahat. Okay lang yun, ganun talaga. Magsisimula na lang ulit ako. Pero baka pwedeng makitira muna ako sa bahay mo. Ate, may bahay ka. Yung bahay ni tatay. Hindi naman sa akin yun, no? Sa'yo na lahat yun. Oh, magkapatid tayo, di ba? Kahit naman niloko mo ko, magkadugo pa rin tayo. Ibibigay ko sa'yo yun. Maghahati tayo sa lupa. Yung hating kapatid, walang mas lamang, kundi pantay. Wag na, ano ka ba? Sa'yo yun. Hindi mo dapat basta binibigay sa akin. Sapat na yung napatawad mo ko. Tapos tinulungan mo ang mga anak ko nung panahong wala ako sa tabi nila. Basta, yun ang naisip ko, kaya yun ang gagawin ko. Bibigyan kita dahil kapatid kita at naniniwala akong nagbago ka na talaga. Magkapatid tayo, di ba? Doon ko talaga mas lalong napagtanto ang pagmamahal sa akin ng kapatid ko. Hindi ko inakala na matapos ang mahabang panahon na niloko ko siya, pinatawad, tinanggap at minahal niya pa rin ako bilang kapatid niya. Isa ito sa palatandaan kong may pag-asa pa ring magbago kahit na tulad kong makasalanan. Sa ngayon, maayos naming pinapatakbo ang farm na pinagawa namin ng kapatid ko. Manukan at babuyan yun. Yung mga anak ko naman nagtatrabaho rin doon. Tinutulungan kami. Lahat ng anak ko may pamilya na at nakikita ko na nagtutulungan sila. Nagiging gabay din nila ako para hindi nila magawa ang katulad ng kasalanang nagawa ko. Maraming salamat po, Lola Telang, na tinanggap nyo ang kwento ko para maibahagi sa lahat. Minsan talaga, may mga taong nasisilaw sa pera at nagiging dahilan yon para manlamang sila ng kapwa. Walang kadugo, walang pamilya, walang kapatid. Sa mata nila, mas mabigat ang halaga ng titulo kaysa dugo. Mas mahalaga ang pera kaysa alaala ng pagpapalaki at pagmamahal. Ngunit may isang katotohanan na madalas nilang kalimutan. Ang panlalamang ay may hangganan. Maaaring pansamantalang manalo ang tuso, maaaring magmukhang tahimik ang kasinungalingan, at maaaring umusad ang buhay na tila walang kapalit ang ginawang kasamaan. Pero darating at darating ang araw ng paniningil. Dahil ang lupa ay may batas at ang bawat pirma ay may pananagutan. Ang kasinungalingan ay maaaring gawing dokumento pero hindi nito kayang gawing totoo ang mali. At kahit makalusot sa mata ng tao, hindi kailanman makakalusot sa mata ng konsensya. Mas masakit pa sa kulungan ang mawalan ng tiwala. Mas mabigat pa sa sentensya ang mawalan ng kapatid.
At mas mahaba pa sa anumang hatol ang habang buhay na pagsisisi kapag napagtanto mong ang sinira mo ay hindi lang ari-arian kundi relasyon na hindi na kayang buuin pa. Ang kayamanan ay maaaring mawala at bumalik, ngunit ang tiwala kapag nawala, bihira nang maibalik. Ang pagiging kapatid ay hindi nasusukat sa hatian ng lupa, kundi sa kung paano mo piniling manatiling tapat kahit may pagkakataong man lamang. Tandaan, ang mapanlamang ay maaaring magtatagumpay sa simula, pero laging talo sa dulo, sapagkat dalawang batas ang nilabag. Ang batas ng tao at ang batas ng langit. Walang tagong sapat. Walang pirma ang makapagliligtas at walang pera ang kayang ipambayad sa karma. Kaya lagi tayong maging maingat, mga apo. Laging isipin na sa umpisa lang nananalo ang mga mandaraya at mapanlamang. Kayo ba? Minsan nyo na rin bang naranasan ang malamangan ng kapatid? Ibahagi nyo ang sarili nyong karanasan at komento tungkol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito ng magandang aral. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Jessica Marie Ramos, Zane Axel Ranada, Ethel Gachi, Buong Espina Garments, Lydia Lopez, Manilin Ornopia, Ian Precioso, Gracia Balitaan, Norma Credo, Sean Chris Hart, Elizabeth Hardenil, Crisostomo Family from Bataan, Jeric Mark Longakit, Marlene Guevara, Jocelyn Morilla from Mindoro, Samuel Kit Maniego, Mel D from Malaysia, Pamela Allen, Lorena Morate. Maligayang pagtatapos kay Victoria Alexa Grape. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga mahal kong apo.